Naway sa pamagitan ng salita ng Diyos ay mapawi ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ulitin ko po. Kasi sayang po yung grasya. Diba? Naway sa pamagitan ng salita ng Diyos, hindi po salita ni Deacon o salita ng kapitbahay nyo o yung salita ng asawa mo bago ka umalis sa bahay o ng anak mo, kundi ang salita ng Diyos ay pumawi ng ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan nyo nga ang Panginoon, mga kapatid. Sabi nga, ang bawat salita ng Diyos ay hindi dapat masayang kasi ito po ay may kapangyarihan. May kapangyarihan bumuhay ng patay. May kapangyarihan magpagaling ng mga may sakit. May kapangyarihan mag-multiply ng tubo, ng sweldo, pwede rin. At ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na magkatawang tao. At mga kapatid sa buong Apostolic Catholic Church, tayo po ngayon ay nasa ikapitong gabi ng ating pagbabantay, ng ating paghahanda para sa araw ng kapanganakan ng ating mabuti, ng ating masiyahing Senior Noemi, ang ating Batang Jesus. Palapakan nyo nga muli ang ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos na ito na naging dahilan kung bakit ang dati ang salita o ang Diyos na hindi nakikita, hindi nahawakan o hindi naririnig maliban na lamang kung ikaw ay propeta, katulad nila Moises o ng mga patriarka nila Abraham o nila Noe, dati ang Diyos ay hindi nakikita. Pero sabi nga, ang Diyos na ito ay gusto niyang mag-involve. Gusto niya na makisama o sa salita ng Espiritu Santo ng mahal na kung gusto niyang makipara o makasama ang tao sa kasaysayan. At dahil doon, ang salita, ang ikalawang persona ng Diyos ay ipinanganak sa mundo. At sabi ng ating simbahan, ang tema natin ngayon ay Senior Noemi, the foreordained Lamb of God. Ipinanganak daw ang isinilang ang Jesus para maging kordero ng Diyos. Noong unang panahon, mga kapatid, sa panahon ng mga Israelita, may isang ritual na ginagawa ang mga Israelita na para kapag sila ay nagkasala ang buong bayan, may tinatawag na kambing. Ang purpose ng kambing na yon ay magkakaroon ng ritual at sasabihin ng pari na ang lahat ng kasalanan ng buong Israel ay mapupunta. Parang inassign, di ba? Parang dinelegate. Walang magagawa yung kambing. Mapupunta doon daw sa kambing. At ang mangyari ang kambing na yun ay paalisin. Na sinasabi, kaya doon nagsimula po yung salitang scapegoat, di ba? Huh? Wala akong kasalanan. Yan. Siya ang may kasalanan.
Sa sinasabi, naroon ang kasalanan sa kambing na yon. At sabi din, at isa sa mga ritual, kaya may tinatawag na kordero ng Diyos. Ang sabi, ang kordero ng Diyos na malinis, na maamo, na walang kapintasan, na walang kasalanan, ang siyang mag-aalis ng kasalanan. Isa rin yan sa ritual ng mga Israelita. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay sinilang sa sabsaban, hindi po sa hotel, nabuhay sa Nazaret, tumakas pa nga papuntang Ehipto, at nagministeryo, gumawa ng mabuti, umiyak, na tumawa, lahat ay mayroon ng tao, mayroon ng Panginoong Yesus, maliban lamang sa kasalanan. Pero sa huli, kahit gumawa ng mabuti, ay pinahirapan, hinampas, nagbuhat ng krus, binigyan ng koronang tinik, at ipinako sa krus sa Kalbaryo. At kapag tayo ay mamaya sa misa, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na kasalanan sa sanlibutan. Ito ay katulad na kung saan ang Jesus ay pinako sa krus at itinaas, na nagsasabing ang lahat, kapag siya ay tinaas, ang lahat ng titingin sa kordero na ito, sa walang kasalanan ito, na siyang mag-aalis ng kasalanan ng mundo. Sa taas ng krus, ang Kristo, ang Jesus, ay nakapako. Piningala. Sa ating ebanghelyo, sabi ng dalawang alagad, sino ba yun? Si Santiago at si Juan. Itong magkapatid po na ito ay iniwan nila ang kanilang pamilya. Sabi natin may kaya ang magkapatid na ito. Siguro dahil mayroon silang kaya compare sa ibang mga alagad, nasusunod yung gusto nila. Kaya nga di minsan, nasabi rin nila na mayroon silang hindi kasundo, parang hindi nila gusto. Sabi nila, Panginoon, padalahan natin yan ng kulog at kidlat. Kaya ang tawag sa kanila, the sons of thunder. Meron silang mga decisions na kakaiba. Since mga bata ito, sabihin natin, meron din silang mga gusto. Nung malaman nila na si Jesus pala, ang Mesiyas, ang siyang magiging tagapagtanggol ng Israel, papalayasin ang mga Romano. Yun ang tingin nila, mga kapatid. Kahit sabi nila, dapat makaposisyon na tayo. Para na mangyayari ngayong eleksyon yan. Marami na daw po posisyon. Sabi nila, kailangan makaposisyon na tayo. Kaya pumunta sila kay Jesus, ang dalawang alagad na ito. At sabi nila, Panginoon, hindi ko alam kung prayer ba ito, o request, o wish, o demand. Sabi nila, Panginoon, kapag ikaw ay nasa kaluwalhatian na, ilagay mo kami sa upuan sa kanan mo at sa kaliwa mo. Medyo demanding ang dalawa. Siya ba siguro kabataan? Alam natin lahat dumaan tayo sa kabataan, hindi na pa ako kabataan. Meron tayong mga demand sa buhay. Di ba? Kaya minsan, mahal na kong ito po gusto ko. O kahit hindi naman bata, isang tayo di mga basbas. Mahal na kong ito po ang gusto ko. Ito po, ito po, ito po, ito po. Ang lakas natin makademand. Dapat po ganito, mahal na kong. Ito po yung gusto ko. Ito po yung nais ko. Ito po yung tingin ko maganda sa akin. Ito po yung tingin ko na mabuti para sa akin. Ito yung tingin ko na kaganda ng buhay ko. O ito po ang tingin ko na
magiging masaya ako bilang tao. Magtatagumpay ako bilang profesional. Ito po yung gusto ko. Sabi ng Jesus sa dalawang alagad, sure ba kayo dyan na yan ang gusto ninyo? Na makasama ko sa trono sa magkabilaan. Parang lalabas yun, parang magkapantay din, di ba? Nga lang nasa kabilaan sila, para silang bantay. Ang sabi na Jesus, pwede naman. Walang masamang mag-ambisyon. Dapat ang tao ay may ambisyon. Dapat ang tao ay naghahangad. Para bang yung caterpillar, so sabi ng caterpillar, nakita ko yung iba, naging paro-paro. Gusto ko rin maging paro-paro. So from being an uod, at caterpillar ba ang tawag doon, di ba? Tapos pagiging paro-paro, pero mayroong nasa gitna, mga kapatid. Kinakailangan dumaan siya sa isang proseso na papasok siya dun sa kokon, sa isang lugar na kung saan, doon lang siya sa loob. Hindi siya pwedeng lumabas. Kasi yun ang proseso, para habang siya ay nasa loob, may nangyayari. Hindi ko na po alam bilang sa mga biology student dyan, sa botany student. Di ba? May nangyari sa loob. At pagbukas, yun. Ang tawag doon ay metamorphosis. Mayroong pagbagong anyo. Mayroong maganda na dati wala siyang pakpak. Ganun lang siya. Pero later, nagkaroon na siya ng magandang pakpak. Lilipad-lipad na ang paro-paro. Maganda, mga kapatid, sapagkat yun dapat ang proseso ng paro-paro. At bilang tao, maganda mag-aspire. At sabi din ng dalawa, gusto rin po namin na kung ano ang na-experience nyo, kung ano ang nakikita nyo, gusto rin namin makita. Gusto rin namin, Panginoon. Sure ba kayo? Kasi kung gusto nyo yan, sabi ng Jesus, kinakailangan kayo ay uminom mula sa kalis na aking iinumin at mabinyagan sa kung paano ako ay mabibinyagan. Ano ibig sabihin mga kapatid? Dapat sabi, uminom sa kalis, uminom o danasin ang hirap. Mabinyagan, ibig sabihin, dumaan sa isang proseso upang mangyari. Sapagkat alam natin lahat mga kapatid na si Jesus, bago niya makita at tanggapin yung pagiging tagumpay, dumaan din siya sa hirap. Dumaan siya sa dusa, dumaan siya sa isang sakripisyo. Sabi ni Jesus, okay ba yun sa inyo? Pero dahil ang dalawang bata, ang apostol ay medyo, basta gusto po namin, hindi naintindihan na kung anong ibig sabihin ng iinom. Gusto po namin, kaya po namin yan. Di ba may ganun tayo experience minsan? Hindi kaya ko to. Tatalon ako ng water falls na kahit walang life vest. Kaya ko yung mag-dive. Pero ang ending, na nangyaring hindi maganda. Kasi iba yung gusto, pero iba yung dapat na sitwasyon na pupuntahan ng tao. Pero nangyari ba? Sabi ni Jesus, o sige, kung yan ang gusto nyo, dadaarin nyo talaga yan. Na nangyari ba? Yes, it happened. Dinaanin nila ni Jesus na sila din ay naging martir para sa pananampalataya kay Kristo. Kasi gusto nila mga kapatid. Yung nga lamang iba, sabi ng 10, bakit yung dalawang magkapatid na yan? Meron palang ambisyon. Siyempre nagalit sila. Gusto rin nila na sila ay nasa ganong sitwasyon, na sila ay may ganong status, na sila ay tinitingala, na sila ay may authority, na sila ay may kapangyarihan tulad ni Jesus. Pero katulad din ng dalawa, hindi nila inaintindihan na mayroon ding proseso. Later na nila nalaman ito. Kahit nagturo ang Panginoon, bago pa mag-away-away ang mga alagad, sabi niya, Parine, kung sa tingin ninyo
na ang mga nasa may kapangyarihan ay basta nilang mag-utos at gumawa na kung ano-ano, yan ang gusto ninyo. Hindi yan ang nais ng Diyos. Hindi yan ang pamamaraan ni Kristo. Hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Sapagat sa Diyos, kung gusto mong makilala, kung gusto mong masa taas, kung gusto mong nasa pinaka magandang posisyon, at kung gusto mong ikaw ang master, dapat handa ka ring maging alipin. Kung gusto mong ikaw ay tingalain, sabi ng Panginoon Kristo sa buhay, pagiging disipulo, dapat ikaw din ay marunong maglingkod. At alam natin lahat, pinakita yun ng Panginoon Kristo na kung saan hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad upang ipakita sa tao na kung ano talaga ang kanyang misyon. Kung nais ninyong maging tunay na alagad ko, kung nais ninyong tanggapin kung ano ang mayroon ako, sapagkat hindi naman po madamot ang Diyos, mga kapatid. Yun nga lang mayroong requirement. At dahil sila ay, ang master ay ang Panginoon, at sinusundan ang yapak ng Panginoon, sabi nga ng banal na kasulatan, walang aliping nakahigit sa kanyang Panginoon. Kung ano ang nangyari sa Panginoon, yun din ang daranasin ng mga alagad na ito. Pero hindi nila basta naunawaan, mga kapatid. Later, naiintindihan nila ito. Mga apo, mga kapwa tinatakan ng mahal na ingkong, nung tayo rin ay binasbasan, dumaan din tayo sa pagsusuko ng sarili ng pagsasakripisyo para tanggapin natin ang basbas ng Espiritu Santo. Kailangan isuko mo ang iyong kasalanan. Kailangan talikuran mo ang iyong kasalanan para matanggap mo ang basbas ng Espiritu Santo. Pero hindi din natatapos, mga kapatid. Sabagat pagkatapos ng basbasan, kung nung una, ilan lang ang demonyo, pero nung basbasan ka, sabi ng mga demonyo, uy, mga friends, hindi ko to kaya. Mayroon ng basbas, mayroon tatak, pero hindi tayo papayag, sabi ng mga demonyo, na siya ay magtagumpay. Kaya ang sabi, magtatawag para girahin, para tuksuhin, para palakihin ang ulo, para wala ang isip sa Diyos. Kung ang luklukan ay sa ingkong at maninindigan, talo ang demonyo. Kung ang luklukan ay bahala na, kung ano lang, walang mangyayari at matatalo ang luklukan na ito. Kailangan po mayroong sakripisyo. Kung paano si Jesus, ang ating Panginoon, sabi nga, ay nagsakripisyo, ganoon din ang mga alagad ng Espiritu Santo ng mahal na ingkong, na dapat ay mayroon din pagsakripisyo. Mayroon din paglilingkod. At ang nais ng simbahan sa panahon ngayon, mga apo at wika ng mahal na ingkong, kayo ay magbanal at gumanap. Magbanal, ang purpose nito, ang nais ng Diyos, maging malapit tayo sa Diyos upang malaman natin ang kanyang nais at hindi natin sabihin, ito po ang gusto ko, mahal na ingkong. Ito po. Maglilingkod lang po ako kapag ganito na. Ganito po, ang dami nating requirements and terms and conditions na yung ayaw natin basahin yun, di ba? Pag may mga ganoong yun yung mga ayaw natin basahin kapag may pipirmahan tayo. Yung mga terms and conditions, pero mga tinatakan, bago ibigay ang sarili sa mahal na ingkong, ang dami nating kondisyon. Pero gusto natin yan. Gusto natin ito. Pero ayaw natin yung dadaanan natin para marating natin at magkaroon tayo
ng ganoong mga bagay. I demand, mahal na ingkong, inutusan pa ang Diyos. Kahit yun ang purpose ng pagbabanal, mga kapatid. When you pray, nagbabanal tayo. Anong purpose ng pagbabanal? Para malaman natin ano ba ang kalooban ng mahal na ingkong. Kapag tayo nagsisimba, sinasabi natin, mahal na ingkong, not my will, but yours be done. Parang kordero ng Diyos. Sinabi ng kordero ng Diyos, habang siya ay pinapatay, iaalay, walang imik. Sabagat ang sabi niya, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang nais ko. Di ba nga sa Garden of Gethsemane, sabi ni Jesus, habang siya ay nakaluhod at pinapawisan ng dugo, anong sabi niya? Ama, kung pwede lang, ang kalis na ito ay wag kong inumin. Pero not my will, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. At yun ang hinihingi at inaasahan ng mahal na ingkong sa atin, mga kapatid. Mahal na ingkong, sa araw-araw, ito po ba ang kalooban nyo para sa akin? Mag-aaral, mahal na ingkong, ito ba ang kalooban nyo para sa akin? Mag-atrabaho, ito ba ang kalooban nyo para sa akin? Mag-aasawa, ito ba ang kalooban nyo para sa akin? Sabi ni Isaias, sabi ni Samuel, Lord, your servant is listening. Nagsalita ka mo, Panginoon, kasi ang iyong lingkod ay makikinig. Pero hindi sapat na tayo ay magbanal na marinig natin salita ng Diyos. Ang sabi ng mahal na ingkong, gumanap. At ang purpose ng pagganap ay ano? Kung sa pagbabanal, ikaw, maging malapit ka sa Diyos. Ang purpose naman ng pagganap ay, kung ikaw maging malapit na sa Diyos, ang iba din naman ay dalhin mo naman din sila sa Diyos. Kung ano ang tinanggap mo sa iyong pagbabanal, hindi mo itatago. Akin lang to. No. Hindi mo sasabihin, me, ako lang. Yung gusto ko lang, yung para sa akin lang. Yan ang ayaw ng Panginoon, ng mahal na ingkong. Ang sabi niya, kung anong tinanggap mo sa akin, kung anong biyaya na mayroon ka, ibahagi mo ito sa iba. Para ano? Para mag-subtraction? No. Para mag-division? Hindi. Para mag-addition, pwede rin. Pero ang favorite nga daw, sabi ng ating patriarka, ang favorite ng mahal na ingkong o ng Diyos, ng Espiritu Santo ay multiplication. At hindi yun nagaganap, mga kapatid, kung walang paghahandog at pag-aalay ng sarili. Yes, Bishop, ayoko nga magturo dyan sa ibang yan. Ayoko magbigay na yan sa mga yan. Sa akin lang dapat. Ang sabi ng mahal na ingkong, kung gusto mong maging masaya, maglingkod ka sa iba. Uso po ngayon ang depression. Uso ngayon yung maraming mga bagay, anxiety at kung ano-ano pa. Pero kung magsimula tayong, ano ba ang makakabuti para sa iba? Kung magsimula tayong maglingkod para sa kabutihan ng iba. Kung magsimula tayong magmalasakit para sa kung ano ang para sa iba, hindi lang sa akin, mga kapatid. Yun ang sinasabi ni Jesus. Sabi niya, dumating ako sa mundong ito, hindi para paglingkuran. Bagamat ako'y Diyos, nasa akin ang lahat, hindi ako paglilingkuran, kundi ako mismo ang siyang maglilingkod. At sabi ni Jesus, kung gusto mo ng status, kung gusto mo ng kapangyarihan, laltigit ang kapangyarihan mula sa Diyos, maglingkod ka. There is power in service. There is greatness in service.
mayroong grasya sa pagmamalasakit at sa pag-ibig para sa iba. Meron tayong mga sakristan. Yan, mga group. Pwede naman kayong manood na lang ng sine. Pwede naman kayo na kung saan kayo magpunta. Pwede naman kayo wala dito sa simbahan. Pwede naman hindi nyo, huwag nyo sayangin yung oras nyo sa pag-serve. But because meron kayong malasakit at sabi nyo, kailangan, tinatawag ako ng mahal na ingkong sa paglilingkod sa kanyang altar, I will offer my time as a form of my service and worship sa mahal na ingkong. Pwede naman kayong hindi mag-tithes o mag-ali ng apostolado. Pero sabi nyo, no, I am offering this tithes, this poster, this apostolate as my service, as my worship sa simbahan, sa Diyos, sa mahal na ingkong. Pwede mo namang gamitin yung talent mo sa iba. Pero sabi ng iba, I will use my talent to promote the purpose of the Church of the Apostolic Catholic Church. Kahit busy ako, gagawa ako ng paraan. Makatulong ako. Makabahagi ako. Hindi ako magbibingi-bingihan. Hindi ko sabing, busy ako. Hindi ko sabing, wala akong oras. I will find time para sa Diyos, para sa maling kong, kasi siya nagbigay ng oras ko, siya ang nagbigay ng kayamanan ko, siya ang nagbigay ng talino ko at talento ko. At hindi naman kabawasan para sa akin kung ako ay magbibigay at iaalay ko at ipaglilingkod ko ito sa kanyang simbahan at sa aking kapwa. Bagkus, lalo pa akong madadagdagan. Kung ang oras ko ialay ko sa Diyos, mag-extend ang oras ko. Marami pa akong magagawa kasi ang Diyos, ang Espiritu Santo ay kaya extend ang oras na ito. Ang kayamanan nyo, i-offer ito ng mahal na ingkong sa kanyang simbahan, sa paggawain ng simbahan, as a form of service. Pansin nyo mga apo, di ba the more we give, the more we receive. And the more na tayo ay mag-hoard o magtago, lalo tayong nawawalan. At the more na tayo ay magdamot para sa gawain ng Diyos, lalo tayo nawawala para sa gawain na ito. Pero sabi natin, ang ingkong ay Diyos. Sabi lang iba, alam mo lang mahal na ingkong yan? Naintindihan niya na ako? Pwede rin na sinabi ni Kristo, gusto kong iligtas ang mundo. Mag-virtual na lang ako. Mula sa langit, virtual ko na lang. Ligtas ko na kayo ha? Para yung mga makasalanan, ligtas na lahat yan. Virtually. Pero hindi ang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, kailangan mahawakan nila ako, makita nila ako, maamoy nila ako. Dapat yung presence ko ay nandoon. Kasi importante na naroon ako upang madama nila nakabahagi ang Diyos sa buhay nila. At importante rin mga apo na kabahagi tayo sa gawain ng mahal na ingkong. Sa misyon ng mahal na ingkong, sa paglilingkod para sa mahal na ingkong. And again, wala pong nalugi. Tandaan niyo po yan. Wala pong nalugi. Wala pong nadaya. Wala pong naskam. Kapag ibinigay ang sarili para sa paglilingkod sa kapwa at sa paglilingkod sa Diyos.
In service, there is greatness. At kung nais natin, hindi man tayo maging top, pero sa mahal na ingkong, tayo ang number 1 sa puso niya. At ang sabi ng mga banal, mga anak, mga kapatid, mga luklukan, ang lahat ng inyong ginagawang sakripisyo, ang lahat ng inyong ginagawang paglilingkod, sabi ng mga banal, hindi yan nakakalimutan ng Diyos. Kahit kung minsan, ang mga gumaganap ay, parang ayoko na. No, huwag kayong papayag, hindi. Huwag mo akong bulahin, huwag akong iskamin. Ako ay mananatili, ako ay maglilingkod, ako ay mag-aalay ng sarili ko para sa ingkong na ito. And again, ulitin ko po, hindi tayo malulugi kapag ginawa natin ito. Ano nangyari kay Jesus? Namatay, muling nabuhay, at yun, naupo sa kanan ng Ama. Ano nangyari sa mga alagad? Dinaanan din nila. Namatay, naging martir, ayun, kasama na ni Jesus. Dahil sa pagbigay ng sarili, dahil sa pagkakaloob ng sarili para sa Diyos. At kung nais natin magtagumpay, tayo, ibigay po natin yung sarili natin, mga kapatid. Huwag lang yung, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. No. Sige, tutulong ako. Sige, magbabahagi ako. Sige, makikibangkas ako, makibakas ako. Sige, magmamalasakit ako. Ave Maria Purísima, sa pangalan Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitoy na po ang lahat.